What's up vlog? Welcome to my guys. So it's been a while nung last akong nag-upload. So sorry talaga kung hindi ako nakapag-upload ng every week or every month, ganun. Hindi ako nakapag-upload kasi marami akong ginagawa ngayon, marami akong pinagkakaabalahan lately. So, hindi ko may pa-promise sa mag-upload ako everyday, pero tatry ko yung best ko para makapag-upload at makapagbigay ng video sa inyo every week siguro, ganun. So, bago tayo mag-start, gusto ko lang batiin yung channel natin kasi naka-reach na tayo ng 2,000 subscribers. Yan, thank you sa lahat ng mga nag-subscribe at mga nanonood sa channel ko. So, yun, thank you very much sa inyong lahat. Thank you sa support. So, as you can see sa title, ang gagawin natin ngayon ay magre-review tayo about dito kay Rosemary Tan or also known as Rosemar sa TikTok, no? So, lagi ko siyang nakikita sa FYP ko, nakikita ko siya sa every scroll ko. Sa sobrang lagi ko siya nakikita, finalo ko na siya kasi marami rin akong nakikitang video about sa kanya, tsaka maganda rin yung minsan yung content niya, ganon. Pero sabi kasi nila, madami nagsasabi na ito daw na si Rosemar ay masyadong mayabang, ano pa ba, maere, ano pa ba, abnormal daw, mga ganon. Madami silang sinasabi kay Rosemar. So, titignan natin kung totoo ba ang sinasabi ng mga tao. So, meron ako ditong video na papanoorin na TikTok video ni Rosemar. So, i-judge na natin siya. Umpisa natin dito sa latest niyang issue na parang na-curious daw yung fans niya or yung viewers niya sa ipin niya, sa kung anong siya niya na to guys kasi naglagay ako ng alam niyo na, para may kulay naman. So, itong video niya na to, about to sa fan niya or sa viewers niya na na-curious daw sa ipin niya. So, panoorin natin. So, tinatanong niya kung bakit daw may itim sa ngipin ko. So, papakita ko sa inyo, Yan, ang tawag ko dyan, kung hindi ko alam, is pasta. So, ginagamit siya, noodles, para pag gumagawa ka ng spaghetti. So, ayun, funny lang, ganun. Masaya lang. Parang aliw, ganun. Kami nang naglabas ng mga comment sa kanya about sa ipin niya, no? So, tignan natin kung ano magiging reaction niya sa mga nagko-comment sa kanya. Wow! Kasama daw ata sa makeup ko po yung itim na na pasta ko. So, tanong natin si Dr. Mario, yung sikat na doktor na dentist dito sa TikTok. Kung ano nga ba yun is, baka kasi hindi mo alam. Kailangan natin ng explanation ng mga veteran. Ako na ikaw kung kapag ka nagkaroon ka ng sirang ngipin, or I mean rather yung parang may butas yung ngipin, hindi ka na pabunod mo agad. Ako kasi marunong ako mag-alaga. Mula elementary kami hanggang sa mag-college hanggang ngayon is lagi akong nagpapa-check up sa mga dentist or nagpapa-treat whitening, mga ganyan. Nalagaan ko kasi ngipin ko kasi ayoko mag-puli-puli or magpapakustis. So kaya nalagaan ko yan. So asan si Dr. Mario? Dr. Mario, pasok! Tama naman siya. Dapat inaalagaan yung ipin. Dapat pinapaayos kapag may sira. Kasi mahirap din naman nga no, na kapag matanda ka na magpupustiso ka. Tapos, di ba, mas maganda pa rin yung natural, yung ipin mo, di ba? Grabe lang yung mga tao sa kanya kasi parang hindi nila nakikita yung kung gano'n niya alagaan yung sarili niya, kung paano niya ingatan yung mga bagay na binigay sa kanya ng taas, yung mga ganong bagay.
parang hindi na-appreciate ng tao. Bagkus ano pa, parang gina-judge pa siya kung ano-ano pang sinasabi sa kanya na kung ano-anong hindi naman nakakaunlad sa Pilipinas, no? Hindi naman nakakatulong sa kanya. Tapos kung ano-ano pang sinasabi. Kung ewan ko sa inyo, no? Grabe talaga yung mga tao ngayon, no? Parang kung makapag-comment sila, kung makapag-judge sila sa tao, parang wala nang bukas. Tapos, ito pa yung pinakamalupit sa mga nagja-judge, ha? Sa totoo lang. Sa lahat ng mga nagja-judge, sa mga basher, gano'n. Kung sino pa yung nanlalait, kapag nakita mo yung mga mukha nila, mas kalait-lait pa, pero hindi nila napapansin yun. Ang napapansin nila yung mali ng iba. Tapos yung mga issue na hindi naman talaga dapat pinapalaki nila, no? Ba't kaya mahilig tayo sa gano'n? Dapat ano lang, happy lang, gano'n. Spread love, gano'n. Dapat positive vibes lang. Hindi yung naninira tayo, nagda-down tayo. Ang mahalaga, wala siyang tinatapakang tao. Bakit? Nasaktan ka ba niya? Sabi sa iyo, di ba? That iniisip nyo yun. So, meron pa ditong video na grabe talaga sa kanya yung mga tao. Hindi ko alam kung basher niya to or ewan, hindi ko alam. Basta panoorin na lang natin. Basura content check! At kung basura ako, gusto ko ito ang basahan ko. Ikaw na ba si Mr. Right? Ikaw na bang nabang my life? Ikaw na bang icing sa ibabaw ng cupcake ko? So, ang maganda lang dito kay Rosmar, hindi siya nagpapadala, hindi siya nagpapa-atake ng mga pambabash sa kanya ng mga fans niya or ng mga kusino mang tao, no? Ginagawa niya na lang entertainment, parang nagiging masaya pa siya kapag binabash siya. Pero, sino ba namang tao ang magiging masaya or sino ba namang tao ang matutuwa kapag binash siya, di ba? So, ayun lang. Ang ganda lang ng attitude niya na gano'n. Parang tinitake advantage niya na lang yon as positive para hindi rin siya ma-stress. Which is tama naman talaga. Nakita ko din, no, na parang madaming naiinis sa kanya, naiirita sa kanya. No? Parang hindi kaaya-aya para sa ibang tao na ganon na makita siya, ganon. Parang ayaw na ayaw. Alam mo, irritable, no? So, panoorin natin yung iba pa niyang video. Ano? Oscar ng abnormal? Sabi mo, hindi na ito. Aliw lang, no? Parang aliw lang siya pag pinapanood ko siya. Parang wala lang, ang saya-saya lang niya panoorin. Para sa akin, ha. Kasi ako nanonood, hindi ko nakikialam. Dapat ganyan talaga kasi sa panahon ngayon, marami na tayong pinagdadaanan, marami tayong pagsubok na hinaharap. Tapos, makikisabay ka pa sa mga bashers, mga namimintas sa'yo. Di ba? Parang hindi naman ata maganda. Kaya niya i-control at i-manage yung stress tsaka yung mga bashers niya. At the same time, magiging masaya pa siya, di ba? Eto pa, may sinabi siya about sa mga nambabash sa kanya. May nag-comment na rin na mabuti at maganda sa TikTok niya, no? So, panoorin natin. Yes, kaysa patulan ko sila sa pambabash nila ng masasakit din na salita, ginagawa ko na lang katuwaan or parang nakaka-enjoy lang, less toxic, gano'n. So, sabi nga nila, sarkalo, char. Yan, kasi ang sa akin lang is, pinasok ko yung buhay na public. So, dapat, kumbaga, welcome sa akin yung mga masasakit na salita or yung pambabash or yung support, kung ano-ano, ganyan. Kasi hindi naman natin mapiplease lahat ng tao, di ba? Pero kung ikaw is magti-TikTok ka tapos ayaw mo masasabihan ka ng masasakit na salita or magagalit ka or kung ano naman ganyan, parang siguro hindi dapat na pinapublic mo yung buhay mo tapos hindi ka naman pala open sa mga bashers, di ba? Yun lang. Ang sakit kasi kaya ganito lang ako, chill-chill lang. Kasi mas kilala ko naman yung sarili ko kaysa naman sa mga sinasabi ng mga tao. Alam ko naman hindi totoo, di ba? Sabi pa nila, abnormal check. So, ayun. Saya-saya lang niyo panoorin. No? Parang, ewan ko. Natutuwa lang ako panoorin siya. Parang, ang gaan-gaan yun sa pakiramdam, ganun. Kasi, alam mo yun, maraming tao sa atin ngayon. Maraming
sikat na TikTok artist ngayon na talagang kapag binash, papatulan agad, sasabihan agad ng kung ano-ano, yung iba, minumura pa, ganun. At least siya, maganda siyang umatake sa mga bashers, maganda siyang mag-revenge sa mga basher niya, no? At least, hindi siya nakakasakit ng ibang tao, hindi kagaya nyo. Kahit na sinaktan nyo siya, kahit na nasaktan nyo siya sa mga salita, sa mga comment nyo, never niya kayong sinabihan ng masasakit na salita pala. Never niya kayong pinahiya, gano'n. Never niya kayong sinabihan na abnormal, mga gano'n. Diba? So, dapat tayo, bilang viewers niya, bilang followers or something, dapat hindi tayo gano'n sa mga TikToker, sa mga sumisikip na tao. Kasi wala naman tayong mapapala kapag nag-bash tayo. Tama, mali. Diba? Dapat hindi tayo nagbabash, hindi tayo nagsasabi ng masasakit na salita. Kasi kahit nasabihin mo na hindi siya nasasaktan, na hindi siya nagre-react, deep inside nasasaktan niya kasi tao lang din siya. Gets? Ikaw nga kapag sinabihan ka na, ang pangit naman ng ganito, ma-offend ka na agad. Minsan nga, kahit yung mga hindi totoong sinasabi ng ibang tao na naririnig mo lang, nasasaktan ka na, di ba? Diba? Lagi niyong tatandaan yan, guys. Nanoorin ko na yung talagang kung bakit nanggigigil sa kanya mga netizens at mga nanonood sa kanya, no? Titingnan natin kung bakit nga ba ganon na lang magalit yung ibang viewers niya sa kanya. So, panoorin natin tong unang video niya na nawalan daw sila ng tubig, Keme. Yan, so ayan, wala kami panghugas ng pinggan dito sa Rosmar's Beach Restaurant, dyan sa business ko. Kaya nagpa-refill muna ako ng Daming business. mineral water para may panghugas kami ng pinggan. Ayan ang dami. Actually, napanood ko na tong video niya na to. Napanood ko na rin. Ang una ko tong napanood kay Rara A. So, nung na-review niya to, napansin ko na sinabihan din niya na parang medyo mayabang nga, gano'n, parang mahangin yung dating ni Rosmar. Kaya lang kasi, sa sitwasyon naman kasi natin ngayon, totoo naman, wala nang tubig. Kasi kahit sino man sa atin ngayon dito, di ba, minsan nawalan din tayo ng tubig. So, anong gagawin natin, di ba? Siyempre, kung kailangan na talaga, lalo na may business pala siya, di ba? Sana all may business. Yun, may business pala siya. So, kailangan niya ng tubig. So, anong gagawin niya? Alam naman tumanga nga siya, magantay siya ng himala. O, di ba? Yung mga basher niya, may gagawin ba yan? Wala. So, siya bilang owner, bilang may-ari ng negosyo, umisip siya ngayon ng paraan. At ang naisip niyang paraan ay ipanghugas at ipangbanlaw sa mga pinggan ang mineral water. Kaya lang kasi maraming nagsabi na kesyo ang arte-arte niya daw, ang yabang-yabang niya daw. Ako para sa akin, hindi ko naman nakita na kayabangan yung ganon. Nakita ko siya, pagiging mautak niya ba, pagiging businesswoman niya. Kasi kung ikaw, businesswoman ka, tapos may pinapatakbo ka ng negosyo, tapos like for example, naputulan kayo ng tubig, hindi ka pwedeng tumunga nga lang. Hindi ka pwedeng, ay, walang tubig, magsara muna tayo, di ba? Hindi ka pwedeng ganon. Gagawa at gagawa ka ng paraan. So kayo, dahil hindi naman kayo business owner at kung hindi nyo siya naiintindihan, wala kayong karapatang magsalita sa kanya ng ganon, na mayabang siya. Kapakita lang yan sa inyo na nai-insecure kayo sa kanya. Yun na, proceed tayo sa isa pang video niya na talagang napanood ko na rin talaga kung bakit G sa kanyang mga tao. Kakaumay mga content mo, di ka na naawa kay Kuya. Sure. Grabe ang kulit ng tawa niya doon, parang
alam mo yun, yung parang lalagyan na lang siya ng sungay na gano'n, tapos tawa siyang gano'n, na parang, ano, yun na nga guys. Dito naman sa video na to, ang masasabi ko sa kanya is, parang andun talaga yung pagiging pilya niya, no? Pilya siya sa mga crew niya, sa mga staff niya. Pero actually, nabasa ko na tong napanood ko na pala, iba yun, nabasa. Napanood ko na tong video na to, tapos nakita ako nabasa ko dun yung comment niya. Kasi nag-comment talaga siya, na sinabi niya na parang katuwaan lang daw nila ng staff niya yun. Siguro, scripted yon or what. Kung hindi man, parang expected na nung crew niya or nung staff niya na ganon yung magiging eksena. Diba? Kasi kahit nga tayo, diba, minsan, tayo, galit na galit tayo sa kanya kasi ganon siya sa crew niya, sa staff niya, na ganon siya, nagpapakita siya ng kapilyahan niya. Tayo, bilang tao din, meron din tayong kapilyuhan sa katawan. So, di ba, minsan nga yung mga tropa natin, minsan ginaganyan din natin mas worse pa nga yung ginagawa natin, di ba? So, dapat hindi tayo agad-agad nagre-react at nagsasabi ng kung ano-ano. Tsaka, dapat isipin muna natin ng 100 times yung mga sasabihin natin sa kapwa natin, sa mga taong kiniinisan natin, yung mga bagay bago natin sabihin. Kasi, nasasaktan at nasasaktan din yan. Di ba? So, yan lang yung video natin for today. So, para sa final conclusion? Para sa final thought ko about sa kanya, sa mga videos niya, sa mga bashers niya, ito lang masasabi ko sa inyo, guys. Para sa mga basher niya, please stop po. Dapat dapat good vibes lang, dapat masaya lang. Stop na natin yung pagiging basher kasi wala tayong napapala dyan. Bakit? Nung binash mo ba siya, nung nagsabi ka ba sa kanya na abnormal siya, nung sinabihan mo ba siya na mayabang siya, sinabihan mo ba siya na ang pangit ng ipin niya, nung sinabihan mo ba siya na mukha siyang ice age, yumaman ka ba? May nangyari ba? Sumikat ka ba? Hindi naman, di ba? So, dapat, kung meron tayong gustong marating sa buhay, dapat hindi tayo ganyan mag-isip sa kapwa natin. Dapat, positive lang, di ba? Imbis na mambash kayo, i-cheer up nyo. Hindi yung ganyan kayong manlalait kayo sa kanya. Paano kung sa inyo nangyari yan? Di ba? Para naman kay Ate Rosmar, if ever na mapanood mo man to, or hindi, if ever lang na mapanood mo rin tong video na to, ang gusto ko lang sabihin sa iyo na keep up the good work, and ayun, patuloy lang po kayong gumawa ng content, dead mo sa mga basher, always po kayong magbigay ng tulong kasi nakita ko rin, guys, share ko lang, nakita ko rin na si Ate Rosmar ay nagbibigay din ng tulong sa ibang tao, which is good, very very good, diba? So, keep up the good work, patuloy mo lang gawin kung ano yung mga nakasanayan mo, huwag mong hayaan na mapigil or huminto ka dahil sa mga bashers, huwag mong hayaan na masira ka dahil sa mga bashers na yan, kasi kahit kailan, kahit saan ka magpunta, bumabagsak ka man or umangat ka, hindi ka tutulungan ng mga bashers mo. Tandaan mo yan. Ikaw at ikaw rin sa sarili mo ang magtataguyod sa bansang Pilipino. Charot. Yun, God bless na lang sa channel mo at saka sa mga bashers mo. God bless sa kanila. Wag mo na lang silang papansin. Wag mo na lang silang patulan kasi, hindi ba? Parang wag mo nang ibaba yung level mo sa mga level nila kasi hindi mo sila ka-level, girl. Hindi mo sila ka-level. So, yun lang. Pagpatuloy mo lang yung buhay mo, ate. So, gumawa lang po kayo ng content na nakakapagpasaya ng tao at nakakatulong sa tao. And God bless. Always pray and stay safe ngayong quarantine and spread love. Yun lang.
So that's it for today's video, guys. Hope you like it. At sa mga makakapanood nito at ayun, parang nagigigil sa kanya, think first. Isipin nyo munang mabuti. Ha? Comment nyo sa baba kung anong gusto nyo sabihin about sa kanya. Pero kung magbabash kayo, auto-delete po yan kasi naka-pro account ako. So, yun. Huwag po tayong bash ng bash. Isipin po natin lahat ng mga bagay-bagay. So, hope you like it and enjoy my video. Thank you. Bye-bye.